mga ka-RSP, marami na mga single mom na matatag na nagtataguyod ng kanilang mga anak. Pero alam niyo ba na may mga batas na malinaw na nagpoprotekta sa karapatan ng ina at ng bata? Kahit hindi kasal ang mga magulang. Mas palalawakin natin ang usapan tungkol sa child custody rights ng mga unmarried mother. Let's G for another gender-related talks dito sa G-Terms. Makakasama natin ang host ng Abogado ng Bayan at Senior and Managing Partner din ng isang law firm. Kilala sa pagbibigay ng libreng legal na payo online. Welcome back, Attorney Hayes Mecking. Good morning, Rise and Shine, Attorney Hayes. Good morning, Prof. Pipi. Good morning sa lahat ng ating mga manonood and advance Happy Mother's Day sa lahat. Advance Happy Mother's Day, Attorney Hayes. You. Attorney Hayes, under our family code, kanino po binibigay ang automatic parental authority ng isang bata kung ang kanyang magulang ay hindi kasal? Okay, ang sabi kasi ng batas, kailangan ang bata pag below 7 years old at hindi kasal ang mga magulang, kailangan ito ay nasa nanay. So automatic ito na nasa nanay except may mga problema pong nakikitang legal, no? Ang tinatawag nun ay mga hindrances na mga legal sa nanay na hindi siya pwede ang mag-custodiya sa kanyang anak. Attorney Hayes, paano naiiba sa custody arrangement ng mga mag-asawang legal na kasal? Pag legal naman nakasal ang mga magulang, automatic joint parental authority. Silang dalawang mag-asawa, ang nanay at ang tatay, ang kailangan na may kustodiya sa bata. So kaya tinatawag natin joint parental authority kasi kung maghiwalay man sila, merong tinatawag na visitation rights ang both parents. Okay. Attorney Hayes, hindi sila kasal, pero ginagamit ng bata ang apelyido o surname ng ama. Sa ilalim yan ng Republic Act 9255. Nagbabago ba ang custody rights ng ina? Okay, kasi ang batas na yan, presumption yan, ang mag-asawa, hindi sila kasal. So, pero nare-recognize ng tatay na anak niya yan. So, nag-sign siya sa birth certificate. Ngayon, since nag-sign siya sa birth certificate, yung apelyido niya, dala ng bata, pero hindi na iiba ang ang katotohanan na hindi pa rin sila kasal. So, balik pa rin tayo sa default na yung nanay pa rin ang may kustodiya dapat ng bata. Bakit, Attorney, ganon? Attorney Hayes? Kapag kasi ang bata below 7 years old, mas importante ang development ng bata ng psychological, emotional, at saka physical aspect. At sinasabi naman ng batas na talagang ang nanay ay iba ang aruga kaysa tatay. So, kahit ang Supreme Court nire-recognize talaga na the development of the child is very important at mas naibigay ito ng nanay kaysa tatay. Attorney Hayes, kung sakali maghabol ang ama o tatay, ano po ang proseso kung gusto niya i-challenge ang maternal custody? Pwede siyang mag-file ng custody sa court, no? Mag-file siya ng kaso na ako yung tatay, ako yung dapat na may karapatan na may kustodiya ng bata. Bakit? Kasi yung nanay niya may mga grounds Pwedeng sinasabi natin inabandon na yung bata, inabuso yung bata, psychological and physical or emotional, inabuso. Pwede ring yung nanay ay drug addict o kaya naman immorality, mayroon siyang ganong mga aspeto. Challenges, yes, at ipoprove ito ng tatay kung siya ang magfa-file na ako dapat ang may kustodiya ng bata. Okay, Attorney Hayes, paano kung ang ama ina-acknowledge naman ng bata pero wala pa rin pagsuporta? Meron bang karapatan for visitation? Yes, kasi hindi sinabi ng batas na hindi ka nagsuporta so hindi ka na pwedeng magbisita ng bata. Walang ganon. Now, what is the resolution? Dapat yung nanay mag-file siya ng separate case which is pwedeng pumasok sa support or anti-violence against women and children on the ground of financial support or lack of financial support. Okay, I think you've mentioned about VAUSI. Attorney Hayes, related naman to. Sa mga sitwasyon ng domestic violence, how do we protect sa batas ang ina at bata laban sa pangabuso? Okay, papasok ulit tayo sa Anti-Violence Against Women and Children or RA 9262. Ito po ay pasok ang lahat ng aspeto ng bata, psychological, emotional, sexual, at saka physical abuses. Kasama na si nanay dito. Kaya nga, anti-violence against women sa pambabae and their children kasama mga bata. So kabuuan na yun siya, Prof, no? Okay. Attorney Hayes, bilang panghuli, mensahe na rin po at paalala para sa mga single mothers or unmarried mothers. Okay, sa mga
single and unmarried mothers, wala po kayong dapat na ikakabahala. Okay. Because ang batas ay nagsasabi na pag ang bata ay below 7 years old, sa inyo talaga yan. Automatic, sinabi ng batas sa inyo, wag lang kayong magkaroon ng disqualification. Sabi ng batas, may drug addiction, inambado na nyo yung bata, inabuso nyo yung bata, or hinayaan yung abusuhin ng bata. So marami pong pagkakataon kasi na dapat maprotektahan mo yun yung inyong mga anak. Pero dahil pinabayaan mo, pwede kang ma-disqualify to be the sole custodian ng inyong mga anak. Attorney Hayes, ang dami kong gustong tanongin sa'yo. Other cases, not just about this. How can I contact you? Okay, so pwede nyo akong hanapin sa Facebook, Abogado ng Bayan, or TikTok, no? So we always we do live once in a while, pero we have free legal consultation with Okay. that. Pero iba naman pag sa law firm, Prof, kasi private na yun, pero sa Ay, may public, bayad yun eh. that is for doon ako the sa libre lang, masa. attorney. For the masa, we have the Abogado ng Bayan. Still, your Okay. Abogado ng Bayan, Attorney Hayes, will be able to help you with all your basic questions. Kasi marami kasi, Prof, na question nila simple lang naman at masasagot naman to ng mabilisan. Hindi na Ayun. kailangan nilang magbayad. Okay. On that note, maraming salamat, Attorney Hayes Meking. At para sa ating mga ka-RSP, abangan ang iba pang gender-related laws, terminologies, and topics na pag-uusapan natin. Dito pa rin yan sa G-Terms.